Kagandahan lang is walang mga, alam mo na, yung mga lagay-lagay. Diba? Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. This episode is perfect for those who might be thinking about putting up a business here in Canada. Baka kulang pa kayo ng push o kumpiyansa para magtayo ng sarili ninyong negosyo dito. Ang kakausapin po natin, you might have seen him in a previous episode, in another episode, where he talked about his initial struggles in moving to Canada. Si Neil Onoya, of course, he is a business owner. Ang may-ari po ng Onoya Construction Service. Basically, it's a construction company na ikwento na rin po na yan doon sa unang episode niya sa atin dito. Okay, sige, let's just briefly share how you started your business. Kasi nag-umpisa po syempre si Neil, like many others ng kababayan natin, ay isang empleyado din dito sa Canada, and then he entered into his own business. Okay, so dumating nga kami dito 2005, then that same year is, yun nga, nakapagsimula na akong pumasok sa construction. Then hanggang mag-2016, where I feel na parang, alam mo na, yung mataas na yung mahaba na experience ko. Then kasi nga unionized kami is parang, siyempre, pantay-pantay ang sweldo kung anong yung mga kagaya ko ng surveyor. But meron akong additional skills na natutunan sa Pilipinas na pwede kong gamitin dito sa Canada, which is, yun nga, malaking matutulong doon sa company na pinapasokan ko. Pero syempre, gusto ko na added compensation. Alam mo na, oh yeah, syempre. Yeah, gano'n naman. Hindi mo pwede ibigay na libre. Luckily naman, and also I'm grateful naman ako doon sa employer ko na talagang kilala naman ako. Then nung nagsabi ako na, you know, I want to put up my own business, I want to, yung parang self-employment initially, then sinabi nila, and then okay naman sa kanila kasi siguro maayos naman yung trabaho ko, then ayaw rin naman mawala ako. Then from then, kung silang employer ko, sila na rin ang client ko hanggang ngayon. So, yeah, March 2nd actually, naka 8 years na ako. Wow! On March 2nd. Happy 8th anniversary to your business. Nakakatuwa naman. At least your boss didn't take it against you, no? Na parang, iiwan mo ko and then you're gonna put up your own firm. Baka isipin niya, makikipagkompetensya ka pa sa kanya. Ganong mentality, hindi naman. Hindi naman kasi subcontractor naman talaga ako sa kanila. So yung ginagawa ko is tuloy-tuloy pa rin. Okay. So ayaw din naman nilang mawala ako, ayaw ko rin namang mawala sila. Yun nga lang, syempre additional compensation lang, which is grinant naman nila kasi alam naman nila na kaya kong ibigay yung hiningi nila at saka kaya kong i-perform yung mga dapat kong gawin. So from then, nagtuloy-tuloy naman. So okay naman. You mentioned, syempre, you were looking for, syempre, gusto mo na nga naman kung lumaki pang kita mo, especially if you know you have the skills, right? But what gave you the confidence to think or tell yourself na hindi kakayanin ko, magnegosyo ko, ako na lang talagang my own boss, parang gano'n? Yeah. Ang una ko talaga, actually, yung risky talaga siya sa simula. Kasi hindi mo alam kung pag pumalpak ka is bigla ka na lang aalisin kasi madaling sabihin niya na okay, hindi ka na namin kailangan kasi hindi ka na part ng union. Actually, nagkamali rin ako. Meron din akong kapalpakan minsan sa trabaho. Siyempre, lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Meron akong minsan na naging mali na talagang kailangan kong bayaran, abonohan. Pero alam naman nila, siyempre, lahat naman tao nagkakamali. Then, inulit na lang yung trabaho. One time lang naman nangyari yun. Buti naman. Inulit ko na lang yung trabaho. Then, tuloy-tuloy pa rin. Pero, kung paano ko sinimulan yung project, kung paano ko nagsimula ng business, maganda yung may support yung gobyerno. Una, madaling mag-set up ng business dito dahil one-stop shop online. Online lang lahat?
Online lang lahat. Wala kang mga Okay. lalakarin na mga papeles. So mag-apply ka ng incorporation, ng business permit, kung ano pang yung mga training na kailangan mong gawin. Online lang yon. Then pwede ka pang maka-loan kung Mm, gusto mo mag-set up ng business. So yeah. kasi dito is syempre pag nag-invoice ka is hindi naman agad-agad babayaran yon. So net 45. So after 45 days pa nila binabayaran. So ganun Oh, dito. okay. Kagandahan lang is walang mga alam mo na yung mga lagay-lagay. Diba? Alam mo, yun nga ang Magsesend ka na. Yeah. Talaga, yun ganun nga ang lang kadali. itatanong ko eh. Okay, to our viewers, lalo Mhm. na yung mga yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, alam nyo naman, Mhm. back in the Philippines, yung mga Yeah. usap-usapan, it's, ano ba to, yung mga, yun na nga sabi niya, kailangan maglagay para Mhm. mapabilis ang pag-set up mo pa lang ng business mo, Exactly. Yeah. ano? Iba pa yung Yeah. mismong pag-ooperate mo ng negosyo mo, lalo na like Yeah. Iba pa your yung paniningil mo ng cheque. oh, Iba pa yun. iba pa yung pag-secure ng mga projects katulad ng mga Projects. Yeah. kumpanya ni Neil na in construction, halimbawa, if you wanna bid for government Mhm. projects. Pero mamaya natin pag-usapan niya, yung mga lagay-lagay na yan. What you talked about kasi yung setting up, government support, rather. Yeah. Yeah. For some people working abroad, ang mindset nila is mag-iipon ako ng marami and then pag may pondo na ako, I'll go back to the Philippines and Mhm. set up a business there. Did you ever think about that? Unang-una, madali talaga maningil dito eh. Yun yung talagang madali mag-secure ng project kasi Okay. alam mong kulang sila ng tao, kulang sila ng skilled workers. Hindi ako nahihirapan maghanap ng project kasi ako mismo yung tinatawagan. Oh? So, yeah, so sabi, okay, kailangan ka sa project na to. Ang problema ko lang talaga is yung kakulangan ng tao. So, I don't have enough skilled workers. Ngayon, kung kukuha ako ng mga skilled workers, kung dito naman sa Canada, is para lang pinagpa-practicean na lang ako eh. Alam mo, yung kukuha lang ng magandang experience, then lilipat sa mga malalaking companies. Ngayon, kung kukuha naman ako ng foreign workers, yun ang problema ko is, which is understandable naman talaga na kailangan priority in Canadian at PR, is yung haba ng pagkuha yung proseso ng pagkuha ng foreign workers, lalo na ng mga skilled workers sa Pilipinas. Kaya Oo. sa LMIA pa lang, LMIA pa lang is nasa 4 months na. Oh. Then kukuha pa yun ng work permit. Mhm. Then kung manggagaling pa sa Pilipinas is ang daming proseso sa POEA daw bago lumabas ng Pilipinas. Yung mga red ribbon na tinatawag nila, yung mga ganun. So Oo. ganun siya kahirap. But meron nga yung policy, yung COVID policy ng Canada na hanggang ngayon is in effect pa. Kasi nung panahon nung nag-COVID, yung mga na-stuck dito na visitors is pinayagan silang maghanap ng trabaho at mabigyan ng work permit dito. Okay. So hanggang 2025 pwede pa yun. So nakakapag-hire pa ako ng mga visitors dito. Balikan natin dun sa sabi mo rin, no? Jan, he is in Vancouver. Yung clients yung tumatawag sa'yo, for projects. So, networking was not a big problem for you. Kasi I'm sure sa mga business owners, di ba, no, galing ibang bansa, mag-negosyo dito, iniisip nila, sinong papansin sa akin dito? Wala akong kakilala dito. Wala akong network. What do you say to those who might have that thinking? Just grind it through. Parang ulit-ulitin mo lang yun kasi eventually, through word of mouth, is makikilala ka rin eh. Sa tagal kong, siyempre, sa tagal ko na nagtrabaho dito, basta may tumatawag sa akin na hindi ko lang kilala, sinasabi na, ni-refer ka ni ganito, ni-refer ka ni ganyan. Minsan, ako na nga lang talaga ang tumatanggi kasi wala naman din akong tao. Pero yun ang kagandahan na maayos siguro yung trabaho mo. Then, yun na nga, kulang din naman sila ng tao. So, ako mismo yung tinatawagan. Kaya hindi siya masyadong mahirap. Hindi rin, although Neil is, his company is 8 years old, sabihin natin, hindi pa siya kasi, syempre, maraming mas malalaking construction businesses. Pero impressive din because if you check the Facebook page of his company, you've done quite big projects with big companies. Pinakamalaki ko siguro is yung Vancouver International Airport.
expansion. Then mga government hospitals, isa sa pinakamalaking project ko ngayon is sa Vancouver Island, is yung bagong hospital. Ngayon, kung nasan ako ngayon is community center ng New Westminster, so another city here sa Metro Vancouver. Isa pa sa madalas kong nagiging project is yung UBC, University of British Columbia. Tapos yung Vancouver City of Vancouver. Wow. Yun yung maganda kasi lagi silang na-upgrade ng mga utilities nila. Yeah. So for next 100 years. Yeah. And you mentioned parang puro government projects yan, the airport, and then UBC, and then lahat na nabanggit mo, I think, government projects. Ito na naman, alam mo naman sa Pilipinas, for you to secure a government project, yung mga ano na naman dyan, kailangan na naman ng SOP yan, hindi lang hindi lang dun sa ahensya ng gobyerno na concerned yung project. Sa mga local officials natin, hanggang sa pag-secure ng mga work permit, alam mo naman yung usap-usapan yan, bibigyan mo pa daw, si barangay chairman. Actually, may maganda akong kwento dyan tungkol yun sa mga regalo. Kasi there was maybe about 3-4 years ago, alam mo naman tayo pag Pasko, nagbibigay tayo ng regalo. Kumbaga normal na sa ating mga Pinoy yan. So itong isang boss na lagi nagbibigay sa akin ng project, binigyan ko ng maliit lang naman ng $25 gift card. Yung para mga Walmart na gift card, di ba? Yeah. Para siya na lang mismo bumili. Tapos sabi, no, that's okay, you don't have to do that, sabi sa akin ganun. Pero syempre, parang okay, parang siguro thankful naman siya o masaya naman siya. The next year is binigyan ko siya ng parang tequila kasi alam ko alam mo, pinagalitan pa ako. Kasi parang inappropriate daw tingnan. Ba? Nagre-regalo ko sa ganun. So, ganun. Ganun sila talagang maswerte ako na may yung mga nakakatrabaho ko, nagiging client ko is yung ganun talaga. Sila pa mismong umaayaw. Ayun na nga. At saka pag sinabi ko na pag nagbigay ako ng invoice, in 45 days, tatawagan na lang ako niyan. You can pick up the check. So, ganun lang kasimple. Ayun na nga. Yung sinasabi ni Neil kanina, no? Hindi problema ang singilan sa Pilipinas din. Ako, mahirap-hirap yata maningil sa gobyerno. I think it takes, nung nag-reporter pa ako doon, may mga nagko-complain, mga 6 na buwan. Automatic na daw yun. It's given na raw. If you have a government project, you will be paid 6 months early na yun. Parang gano'n, ano? And naririnig ko, iniipit-ipit pa yung cheque mo, di ba? So, yung pag maninigil ka. So, yung mga gano'n. Hindi ko naranasan dito yan. So, sa awa ng Diyos naman. So, okay naman. Maayos naman yung palakad. Have you ever bidded out by yourself na hindi subcon from another company? How was it? Hindi siya ganong kahirap kasi usually naman hinahanap nila is yung lowest bidder, or kung hindi man lowest bidder, yung second lowest bidder. Alam mo naman sa atin, sinasabi naghahanap lagi syempre ng lowest bidder, pero minsan luto na yun. Dito hindi kasi lahat naka-online. So magsasubmit ka rin ng bid mo online din. So makikita nila kung sino yung mga lowest bidder doon. So hindi mo siya maitatago. Nangyayari lang yung halimbawa sabihin na natin favoritism, o hindi naman favoritism kasi may relationship ka na sa mga developer, kunyari isa mga private na projects. Okay. Diba? Kasi kung ikaw kilala ka na talaga at ikaw na yung gumagawa ng mga ganito mga pipe works kunyari o road works, so ikaw na yung laging kukunin. So nangyayari yun. Pero sa government is obligado sila na i-post online, then doon ka rin kukuha ng mga documents, and then nandun din yung date kung kailan i-open yung bid. So ganun lang siya kasimple. Then in real time nakikita mo kung sino yung mga presyo. Ang maganda, ang maganda basically, you see yung other bids, no?
Yeah, makikita mo Real rin. time. Oh, bago po natin ipagpatuloy ang episode na yan, just a quick commercial. Gusto ko lang po pasalamatan ang lahat ng nanood at sumuporta ng Spot Pinoy. Yan po ang aming collab channel dito sa YouTube. Kasama ka po dyan, sina Mark Carino ng Carino Family, tsaka si Dre Rice Velasquez. Naku, sana po panoorin nyo. Check out the channel, Spot Pinoy. Ang saya po doon. Ang dami po namin kukwentuhan doon. Saya lang. Mag-subscribe na rin kayo. Okay, back to episode. Very transparent, you get to see yung actual bids nung iba. Because I'm not sure yung proseso sa Pilipinas. Alam ko nun kasi, you submit your bid in an envelope, and that envelope will only be, yung laman nun will only be seen by the Bids and Awards committees, and then they will tell you na lang kung sino yung lowest bidder. Yun yung alam ko pa nun hindi ko na alam kung ganyan. Ganun na pa rin ngayon. So that's nice. Although baka sabihin nila, oh, imposible naman na wala na mga corruption sa Canada, mga ganyan-ganyan. I mean, you can actually see it kasi merong website, yung BC Bid. Yeah, so, okay. Yung mga projects sa BC, nandun din yung mga government institutions, lahat yun na nandun. Then meron silang offer for bidding doon, yung mga lahat nandun, yung mga yung mga awarded projects, makikita mo lahat doon. Tapos yung mga for bidding, nandun din lahat. Yeah. And ang nakakatawa nila, I remember you mentioning na marami kayong mga Filipino business owners in the construction industry there, no? Can you tell us about them? Are they like you? Many are still starting out. Marami din bang mga bagong nagnenegosyo? Can you tell us? Yeah, actually marami kami dito. Yung iba is mga nasa, alam mo na, yung mga nasa renovation. Yung iba is nasa mga high-rises. Yung iba nasa formworks. Meron naman ng mga nasa tiles. Meron na sa mga aluminum and glass. So, iba-iba. Marami rin kami. Malalakas din ang loob nila. Kasi, ako lang yung talagang, sa alam ko, itong mga nasa civil works and infrastructure. Yung mga utilities, mga roadworks, yung mga upgrades ng mga pipes. So, nandun, maraming project kami sa mga ganun. Hindi nauubusan kasi yung city, lalo na yung Vancouver, is syempre, lagi silang nag-upgrade ng mga utilities. Nag-widening ng road, then nilalakihan yung mga sewage pipe, mga drainage pipe. Tapos yung mga water, nilalakihan yung pressure. Kasi ang pagkakaiba dito sa atin at saka sa kanila, dito saka sa Pilipinas, dito kasi in say 20-year plan para doon sa halimbawa area sa city, meron ng neighborhood concept plan na tinatawag. So kung halimbawa ang mga single detached house at alam nilang dadami yung tao na gagawin in 10 years is magiging yung mga condo or mga townhouses, nakaplano na agad yan. So, kami mga contractors, alam mo na kaagad, inaabangan mo na kung anong mga mangyayari doon sa particular area na yun. It seems the developer is open to anybody, actually, no? Kasi sabihin mo, ang nakasanayan siguro ng sa atin din, may suki ka na lagi na contractor na kukunin eh. Kunyari, isa ka ng established developer. Ito na lagi ang kukunin mo at kukunin. So may chance talaga for startups there to build a clientele, no? Kapag gano'n. At saka mappo-foresight mo na kasi kung anong mangyayari. Kasi nakalagay doon yung mga pangalan ng developer. So, syempre, nag-submit ng development application to sa city. So, say in 3 months, bago aprobahan ng city, kasi ilang public hearing ang dadaanan yan, diba? Alam mo na kung ano ang mangyayari, then pwede ka nang mag-bid o kaya kausapin, kung dumiretso ka sa private na developer na gusto mong kumuha ng project sa kanya. So, ganun. Aba, so, that's nice. Ay, nako. Kaya sabi nga nila, no, lakas ng loob din ang kailangan eh. But it's doable. I mean, so has it been I'm sure it's been worth it, yung decision mo from leaving your life as an employee to being the employer. Bukod sa magandang compensation is parang nandun yung gratification na nagagawa mo yun sa sarili mong diskarte. Yeah. Diba? Yung kumbaga na walang kailangan mag-supervise sa'yo.
ikaw yung magiging supervisor kung may sarili kang tao. At maganda yung nakikita mo yung project mo pag natapos, then madadaanan mo, tuturo mo sa anak mo, oh, I went to this Yeah. project. I did this project. Then papakita mo yung picture, ganito itsura niya noon. Diba? So habang ginagawa. And syempre, yung mga bata, oh, that's cool. Diba? Parang, ang maganda tingnan kasi lalo na pag yung nag-Google Map ka is nakikita mo kung anong itsura noon at saka anong itsura ngayon. So gano'n. Wow. So at saka isa pa doon is yung nakikilala ka sa kumbaga doon sa community mo na kumbaga maayos yung trabaho mo. Lalo na pag gagaya natin ng mga Pilipino, 'di ba? Para bang alam nila na pag ang mga Pilipino, mga engineers is mga skilled. So, yung makikita mo yung proof, itong project na to, maraming Pilipinong gumawa nito. So, mga ganung bagay. Ayun yung masaya doon. Kumbaga, proudly Pinoy made. Parang ganon ang lalawan. Ay, ang sana lang talaga is yung kagaya sa Pilipinas is mas maganda, hindi sa inaano ko yung mga sana mga policy makers natin maraming engineers. Hindi puro lawyers, hindi puro ekonomista, di ba? Meron sana tayong maraming Bayani Fernandez, the late Fernandez, Jesse Robredo, yung mga engineers talaga na mga political policy makers, yung gumagawa ng maayos. Who will really understand and know the worth of good construction, kumbaga, no? Ay, nako. Anyway, sana may natutunan yung mga aspiring business owners, lalo na doon sa larangan ng construction kung nasan sila. Sabi nga niyo, no? Iba't iba yung mga Pilipinong business owners dyan. May mga tiles, ano ba? I'm sure, mga nag-i-install ng ano-ano, diba maraming mga ganun? Nagre-renovate ng mga bahay, nagtatayo ng mga bahay. Marami kami pag nagsasama-sama kami, marami. Ang maganda pa dyan, if you become a business owner, you get to hire possibly other Filipinos, diba? Ang galing. I just had a positive LMIA ngayon lang, yesterday. So, meron na naman. So, meron pa akong mga 2 ulit na nakapila. So, hopefully, dumami ng dumami. Ibig sabihin, mga susponsoran po yan ni Neil. Mga Pilipino nakuha mo? Mga Pilipino sila, syempre. Wow! Alam mo, may tawag sa akin dito, Filipino Mafia daw tawag sa akin. Pero okay lang. Alam nila, lagi naman nila hinahire mga Filipinos eh. So, masaya naman sila kasi talagang dadating tayo dito, marunong tayo mag-English, yung mga skilled workers talaga tayo, mga engineers tayo. Yun. So, masaya naman. Wala naman silang complain. Well, thank you so much again. Again, hindi po ito yung unang episode kasi sa Neil. So, thank you so much for sharing your story about how you started your business. Sana maka-inspire at ma-boost ang kumpiyansa ng mga ibang nag-iisip magnegosyo katulad ni Neil. Kaya niyo yan. Lakas ng loob, di ba? Kahit na outside your comfort zone, di ba? Anyway, thanks so much. I'll see you guys in the next episode. Bye! Bye.